Noong March 23, 2025, libo-libong Pilipino mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon sa The Hague, Netherlands upang ipakita ang kanilang pagkakaisa. Ang mga Pilipino mula sa United Kingdom, Germany, United States, Denmark, Switzerland, Netherlands at iba pang bansa. Nagsama-sama sila upang ipanawagan ang hustisya para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanilang itinuring na the most famous prisoner. Para sa kanilang mga taga-suporta, hindi makatarungan ang kanyang pagkakakulong. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersiya noong kanyang pamumuno, naniniwala silang higit niyang pinangalagaan ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Mahigit 6,000 katao ang dumalo. Karamihan ay bumiyahe ng malayo at naglaan ng oras at pagod upang makasama sa makasaysayang pagtitipon na ito. Para sa kanila, hindi ito simpleng protesta. Ito ay isang patunay ng kanilang hindi matitinag na pagmamahal at respeto sa kanilang dating leader. Mula sa iba't ibang bansa, makikita ang mga Pilipino, mga nurses, seafarers, engineers, caregivers at business owners na nagbibiyahe patungong Netherlands. Sa kabila ng pagod at hirap ng biyahe, hindi nila alintana ito dahil alam nilang mahalaga ang kanilang misyon. Pagdating nila sa The Hague, bumungad ang mga makukulay na bandila ng Pilipinas at mga banner na nagsasabing palayain si Tatay Digong. Kahit nasa dayuhang bansa sila, iisa ang kanilang tinig, iisa ang kanilang sigaw. Hustisya para kay Duterte. Sa harap ng Peace Palace, isang simbolo ng pandaigdigang hustisya, nagtipon ang libo-libong Pilipino. Umaalingaw-ngaw ang sigaw na Duterte, Duterte, Duterte sa lansangan. May mga lumuluhang nagdarasal, may hawak na mga placard na may mensaheng Tatay Digong hindi ka namin iiwan at Justice for Duterte. Ang iba na may nakataas ang kamao, nagpapakita ng kanilang paninindigan. Sa kabila ng malamig na panahon, ang init ng pagkakaisa ng mga Pilipino ang nangingibabaw. Ang pagtitipon sa The Hague ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kilusan. Sa Seoul, Milan, Montreal, Dubai at iba pang lungsod, nagkaroon din ng mga pagkilos ng suporta. Samantala, sa Davao City, higit na 100,000 katao ang nagmarcha upang ipakita ang kanilang pagkakaisa. Isang napakalaking dagat ng mga tao ang lumakad ng sabay-sabay, bit-bit ang bandila ng Pilipinas. Sumisigaw ng iisang pangalan, Tatay Digong. Mula sa malaking syudad hanggang sa maliit na komunidad, iisa lang ang mensahe. Hindi kami susuko hanggang makamit ang hustisya. Ang pagtitipon sa The Hague ay hindi lang patungkol sa politika. Ito ay isang pagpapakita ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ito ay patunay na katapatan, katatagan at paninindigan. Para sa kanila, si Tatay Digong ay hindi lamang isang dating pangulo. Siya ay isang simbolo ng tapang, isang leader na lumalaban para sa kanila. At ngayon, sila naman ang lumalaban para sa kanya. Habang lumulubog ang araw, nananatiling buhay ang sigaw ng libo-libong Pilipino sa lansangan ng The Hague. Isang araw na hindi makakalimutan. Isang araw na mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Ngunit higit sa lahat, isang araw na nagpapatunay na hindi kayang buwagin ng distansya o oras ang pagmamahal at paninindigan ng Pilipino para kay the most famous prisoner, Rodrigo Duterte. Mula sa taas, makikita ang malawak na pagtitipon sa The Hague habang unti-unting nagpapalit ang eksena sa iba pang pagkilos sa buong mundo. Habang iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas, unti-unting bumababa ang liwanag ng araw. Ngunit hindi ito pagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban para sa kanilang minamahal na Tatay Digong. Ang dokumentaryong ito ay batay sa mga naitalang pangyayari at pangpublikong impormasyon noong March 23, 2025.
Ang pananaw na ipinahayag dito ay naglalarawan ng sentimento ng mga taga-suporta na dumalo sa nasabing kaganapan. Ang produksyon na ito ay hindi kumukuha ng panig sa legal na proseso laban kay Rodrigo Roa Duterte. Inaanyahan ang mga manonood na maghanap ng mga opisyal at beripikadong impormasyon ukol sa kaso. Rise up lahat, tulungan mo. Bagong umaga, this life will show. Ang takot, we unite as one. Ang bayan natin, we can't be undone. Voices silenced but not anymore. Ang boses ng masa, let's hear the roar. In our veins runs the power of change. Together we'll fight this rotten stage. Mga pangarap ng pinatataalaga, hindi mabibigo sa harap ng justisya. We hold the nation, stay in our hands.